is good. And all the time. Amen. Palapakan nga po natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord. We give you praise, Panginoon. We thank you very much, Lord God, sa pagkakataong ito, Lord God, na kami po ay makinig na inyong salita, Lord God. It's a great privilege, Lord. We thank you, Panginoon, dahil tinipon niyo po kami dito. Sabi niyo po, Lord, sa inyong salita, where 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst of them, in the midst of us, Panginoon. So we welcome your presence today, Lord. We acknowledge you, Lord God, in our midst. Lord, dalangin ko, Lord God, na kayo po ay kumilos, Lord God, ng malaya sa puso ng bawat isa. Kayo po ang humipo sa amin, mangusap sa amin, magbago na aming takbo ng isip at buhay, Panginoon. We humble ourselves before you today, Lord God, and we open up our hearts, Panginoon. We want to be changed, Lord, and we want to give you the glory and honor and praises, Lord. Sa inyo lamang po, Lord God, lahat na mapulit pagsamba. Ito pang panalangin namin in your name alone. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Salamat mga kapatid na musicians. Kung kayo po ready na mga kapatid, makipagbukas po kayo sa akin sa Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Therefore, if there is any consolation in Christ, tumanggap ka ba ng pagpapala kay Lord? If any comfort of love, nakaranas ka ba ng pag-ibig ng Diyos? If any fellowship of the Spirit, ikaw ba ay may fellowship with the Holy Spirit? If any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded. Lubusin daw ang kagalakan ni Pablo. Sinulat po niya ito sa mga taga-Philippians. By being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Huwag daw gawin mga bagay-bagay na mayroong motibo ng selfish ambition or kataasan. Subalit sa kababaan daw ng loob ay ituring daw at tingnan na mas mataas ang ibang mga tao kaysa sa kanyang sarili. Let each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others. Amen. Let this mind or attitude, sa ibang translation mga kapatid, let this attitude be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Hindi po tinuring ng Panginoon yung pagiging kapantay niya ni God the Father, hindi niya tinuring na isang bagay na dapat niyang panghawakan. Amen? Subalit, but made himself of no reputation. Nagpakumbaba ang Panginoon, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Nagkatawang-tawang Panginoon, mga kapatid, at nag-anyong alipin. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Pagpalain po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Ito po mga verses na ito, mga kapatid, ay tinuturuan tayo na magpaka-humble. Na ang ebidensya ng humility na hinahanap dito, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng servant heart or servant attitude. Sabihin nga po natin, servant heart. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kagaya po ni Lord Jesus, na pinakamagandang halimbawa ng pagkakaroon ng servant heart. Amen? Ang servant attitude, mga kapatid, ay byproduct ng humility. Itong dalawa, humility at servant attitude or servant heart, mga kapatid, ay hindi pwedeng paghiwalayin. Naniniwala kayo doon, mga kapatid? Hindi ka pwedeng maging humble tapos wala ka naman servant attitude. It's impossible to have a servant attitude din kung hindi ka humble. Tama ba, mga kapatid? At ito pong dalawang ito, mga kapatid, ay napaka-importante sa buhay Kristiyano. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Importante sa buhay Kristiyano. By the way, ang title po natin ng ating pag-aaral ngayong umaga ay The Servant Heart Concept of Philippians chapter 2. The Servant Heart Concept or Concepts of Philippians chapter 2. Alam niyo, mga kapatid, pag sinabing servanthood or paglilingkod, pagkakaroon ng puso mapaglingkod, ito po madalas ay iniiwasan ng mga tao. Iniiwasan kahit ng mga Kristiyano. And I pray ngayong umaga, mga kapatid, dito po ay makuha natin. Lahat, tayong lahat, mga kapatid. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid, na tayong lahat dito, sino pong pinanganak sa family of God dito? Sinong born again, mga kapatid? Siya po ay, tayong lahat, mga kapatid, ay pinanganak sa family of God nung na-born again ka. You became sons and daughters sa household of God. Sabihin niyo po, household of God.
Yan po ay nakalagay sa Ephesians 2:19 at marami pang ibang verses na nagsasabi na pinanganak tayo sa tahanan or sa household ng Panginoon. Hindi po sinabi ng Bible na tayo ay pinanganak sa hotel ng Panginoon. Andiyan ba kayo mga kapatid? Kapag nasa hotel ka, you can expect to always be served. At pwede kang mag-demand na ayusin yung serbisyo sa iyo. Tama ba mga kapatid? Pag ikaw ay nasa hotel. Pero ang sabi ng Bible, tayo ay pinanganak sa household ng Panginoon. Ibig sabihin, we have a job to do. Meron tayong dapat gawin. Dapat tayo maglingkod. Amen? Tama ba mga nanay? Yung mga nanay dyan mahilig magsabi, wala tayong magagawin dito sa bahay. Wala tayong may chores dito sa loob ng tahanan. Amen ba dyan mga nanay? Amen. May narinig ako hindi nanay. Bawat isa ay may dapat gawin sa loob ng household. Bawat isa ay may contribution na dapat ibigay para yung household ay mag-function na maayos. Andiyan ba kayo mga kapatid? At kahit na ikaw ay anak, ikaw ay sons and daughters, at hindi ka slave, ine-expect ng Panginoon na meron kang servant heart, kaparehas ni Lord Jesus. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag sinabing servant heart, ito po ay bihira. At ito ay narrow path. Naalala niyo po yung sabi ni Lord Jesus, enter the narrow gate. Because wide is the way that leads to destruction. But narrow is the path, the road that leads to life. Narrow path, bibihira. At hindi madali mga kapatid. Pero sa biyaya ng Panginoon, kakayanin po natin. Alam niyo mga kapatid, when you follow the Lord, nung na-born again ka at nagsabi ka, Lord, I have decided to follow you. Kasama to sa buhay na pinasok mo, quote and quote. Sa buhay na pinasok mo, yung buhay mga kapatid na mapaglingkod. Buhay na mapagpakumbaba. Buhay na merong pusong mapaglingkod. Amen? Ang tendency kasi mga kapatid ng puso ng tao ay to be self-serving. Gusto niya mapaglingkuran siya, sarili lang niya. Gusto ng mga tao na mag-survive. To be the fittest to survive. Gusto ng mga tao makaungos, to be ahead. At tingnan ang sarili na mas mahusay kaysa sa iba. Tama ba yon mga kapatid? While it is not necessarily masama na umunlad, maging excellent, at maging ahead mga kapatid. Kasi kapag binigay mo yung best mo, pag naging kang excellent, talaga magiging ahead ka mga kapatid. Tama ba mga kapatid? Pero kahit na ikaw ay maging ahead mga kapatid, gusto ng Panginoon na ingatan mo yung puso mo. Meron pong verse sa Bible na nagsasabi, ingatan mo yung puso mo sapagkat lahat ng issue ng buhay ay nanggagaling sa attitude of your heart. Tama ba mga kapatid? Yan po ay nakalagay sa Proverbs chapter 4, verse 23. Our heart condition is of utmost importance. Napaka-importante ng sitwasyon o kalagayan ng ating puso. Ano man ang ating ginagawa, naglilingkod ka kay Lord, ang mas importante yung laman ng puso mo. And servanthood, mga kapatid, is a matter of the heart. Ang pagiging mapaglingkod, ang pagkakaroon ng puso mapaglingkod, mga kapatid, ay matter of the heart yan, mga kapatid. Amen? Alam niyo, mga kapatid, napakagandang maka-encounter ng mga taong merong servant heart. Tama ba? Parang breath of fresh air. Hindi dahil gusto mo magpalingkod sa kanila, hindi dahil gusto mo samantalayin, may itong tao to, may servant heart. Halika, sama ka sa akin para may mautusan ako. Hindi yun mga kapatid. Alam niyo kung bakit breath of fresh air sila? Kasi wala silang dulot na stress. Yung mga tao mga kapatid na kulang sa servant attitude or sa servant heart mga kapatid, may dalang stress palagi pag may kipag-deal ka sa kanila. Or makipag-deal ka sa mga taong kulang sa servant heart. Andiyan ba kayo mga kapatid? Kaya kulig mo siya, kaya kapantay mo siya, or kaya superior mo siya, o kaya subordinate mo siya. Basta yung tao merong servant heart, ang sarap kasama. Amen? Hindi mahirap pakisamahan. Andiyan ba kayo mga kapatid? At nagiging pagkapala sa maraming mga tao. Kaya dapat mag-desire talaga tayo na magkaroon ng servant heart at maging humble. Amen? Gusto mo ba maging pagkapala sa maraming mga tao? Amen? Yun po yung napakagandang mithiin mga kapatid. Kailangan mag-aral tayo. I-cultivate natin ang ating servant attitude. Amen? Alam niyo po, ang pagkakaroon ng servant attitude ay tanda na pagiging matured spiritually. Tama ba yung mga kapatid? Kasi yung pagdi-desire pa lang na maging pagkapala ako sa ibang mga tao at hindi lang sa iyong sarili mga kapatid, ay tanda na pagiging matured na Kristiyano. Amen? Malaking ginhawa ang dulot ng mga taong ito mga kapatid. Amen? They will always find a way to help. In any way they can, mga kapatid. They will support you in small things and big things. Napakasarap kasama ng mga taong may servant heart. Hindi nila i-dominate yung kanilang mga kasama. Hindi nila ibubuli yung kanilang mga kasama pag servant-hearted sila. Hindi sila insensitive, mga kapatid.
At hindi sila selfish. They are unselfish people. At itong mga taong mga kapatid, they will go the extra mile. Alam niyo yung go the extra mile? Lalampasan nila yung kanilang responsibility. Napaka pinagpala ng mga taong may kaibigan na ganon. Pampagaan sila at hindi pampabigat. At marami pa pong description ng pagkakaroon ng servant heart, mga kapatid. Na siguro po madadaanan natin ngayon sa biyaya ng Panginoon ay matapos po natin. Kasi ito po ay mahabang topic and sabi po ni Pastor, I believe April hanggang May, itong topic ng servanthood or paglilingkod at humility at loyalty. Amen? Gusto po ng Panginoon na ganito yung puso natin. Sabi po ng Panginoon sa Luke 22 verse 6, the greatest is the one who serves. Yung pinakadakila, siya yung naglilingkod. Yung naglilingkod, siya ang pinakadakila. Amen? Gusto ba maging dakila sa mata ng Panginoon? Dapat mahusay tayo maglingkod. Sabi po ng Luke 22 verse 26, but not so among you. On the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. Baligtad daw, mga kapatid, ang prinsipyo ng Panginoon. Baligtad ang pamantayan ng Panginoon. Yung palagay niyo, pinakadakila sa inyo, dapat siya yung maging parang bunso, sabi ni Lord. At yung mga namumuno sa inyo, dapat siya yung maglingkod. Amen? Hindi lang ito sinabi ng Panginoon para i-inspire ka na gawin mo itong bagay na ito, magpakumbaba ka, kapatid. Kundi ito talaga yung paningin ng Panginoon sa mga taong humble. Ito talaga yung paningin ng Panginoon sa taong merong servant heart. Amen? He who desires to be great must be servant of all. Sabi po na Mark 10:43-44. Yet it shall not be so among you. Whoever desires to become great among you shall be your servant. Grabe, no? Parang sinabi, yung gusto mong maging ahead, dapat maging atsoy siya muna. Grabe, mga kapatid, no? And whoever of you desires to be first shall be slave of all. Yung gusto mauna sa inyo ay dapat siya ang maging pinakamapaglingkod. Amen ba dyan, mga kapatid? Grabe yung requirement ng Panginoon to be the greatest. And there is no better example of a servant heart than the Lord Jesus. Amen? Grabe si Lord. Yung mataas sa posisyon niya, bago pa man niya likhain ang langit at lupa, mga kapatid, ay hindi naging hadlang para magpakumbaba ang Panginoon. Hindi naging hadlang para maglingkod ang Panginoon. Actually, pinaglingkuran tayo ng Panginoon. He took the form of a servant. Yung salita pong servant doon ay galing sa word na doulos. Alam niyo po yung doulos, mga kapatid, nabanggit po ito ni Pastor na nakaraan linggo. Ito po yung aliping sa gigilid. Walang kalayaan. Hindi na kumbaga, pinaka-lowest of the low, mga kapatid. Ginawa ni Lord Jesus, ganun yung sarili niya para paglingkuran tayo. And He served until there's nothing left sa Kanya. There's nothing left to give. Binigay niya ang kanyang buhay doon sa cross. Amen? Nagpagaling siya, tinugon niya ang pangailangan ng mga tao na nasa lupa siya. At higit sa lahat, tinanggap niya lahat ng parusa ng kasalanan natin. Namatay siya sa krus, mga kapatid. He gave His life. He gave until there's nothing left to give anymore. Palakpak po sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat po ng maraming. Thank you, Jesus. Hindi dapat maging hadlang sa paglilingkod mo ang ating mga narating at estado sa buhay. Amen. Ang katunayan, mga kapatid, the more you grow to having a servant heart, or the more you grow in serving, the more you become like Jesus. Lagi natin sinasabi, gusto natin maging kamukha ang Panginoon. Kinakailangan maging mapaglingkod ka na mabuti with a servant heart para talaga maging kamukha mo ang Panginoon. Amen? Isa pang truth, mga kapatid. The more you stay away from serving is how far you have strayed from the character of the Lord. Yung iwas ka ng iwas na mag-serve kay Lord, yung iwas ka ng iwas sa responsibility, mga kapatid, pinapakita kung gaano lumayo sa karakter ng Panginoon. Kasi ang karakter ng Panginoon ay maglingkod. Sabi nga po ng Panginoon, I did not come to be served, but I come to serve. Amen? You reflect Christ the more you live a life of service. At ang pinag-uusapan po natin dito na service ay hindi lang basta ordinaryong community service. Oy, naglinis ako ng nagwalis ako dyan sa community, sa street natin. Nagbigay ako hindi po masama yan, mga kapatid. That's good, by the way. Pero ang paglilingkod na pinag-uusapan po natin dito na mataas na uri ng paglilingkod, mga kapatid, ay ang paglilingkod para ganapin ang kalooban ng Diyos sa Kanyang kaharian. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Ito po yung the best service that a person can engage on, that a servant of God can engage on. Ganapin yung kalooban ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, magbahagi ng Word of God, mag-alaga ng soul sa kingdom ng Panginoon, mag-disciple, mag-train ng mga believers para maging future leaders. Amen?
At maglingkod sa iba't ibang kapasidad na binanggit po sa 1 Corinthians chapter 12 na hindi na natin babasahin dahil marami po tayong dadaanan ngayong umaga. Ano po yung mga capacities daw na yun, iba't ibang capacities? In prayer, pwede kang maglingkod in worship. Amen. Pwede kang maglingkod in administration sa church, mga kapatid. Pwede kang maglingkod through ministry of helps. Maglinis ng mga kung ano mga bagay sa church, mga kapatid. Pwede kang mag-encourage, pwede kang mag-support sa finances at marami pang ibang avenue, mga kapatid. Amen. Would you like to reflect the Lord in your life? Then we grow dapat, mga kapatid. We should grow sa pagkakaroon ng servant heart. Amen? In the course of your journey bilang mananampalataya, ikaw ba ay nagdagdag o nagbawas ng iyong paglilingkod? Yun ang tanong sa atin, mga kapatid. Ngayong umaga, tingnan po natin kung anong sinasabi ng chapter 2 ng Philippians, mga kapatid, patungkol sa pagkakaroon ng servant heart. Are you ready, mga kapatid? So number 1, servant heart or servant attitude stems from a revelation that one is a beneficiary of the love and grace of God. Ulitin ko, mga kapatid. Number 1, ito daw ang servant heart. Pag binasa po natin Philippians chapter 2 verse 1 to 11, merong konseptong tinuturo ang Panginoon doon. Hindi lang konsepto ng humility, kundi konsepto ng pagkakaroon ng servant heart. Kasi binanggit ni Lord siya ay nagkatawang servant, si Lord Jesus. Amen? At meron siyang attitude ng servant. So hindi lang po basta humility yun, kundi paglilingkod, mga kapatid. So ang servant heart, mga kapatid, verse 1 pa lamang, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, sabi po ng verse 1 pa lang na Philippians chapter 2. So yung servant heart, mga kapatid, or servant attitude stems from a revelation that one is a beneficiary of the love and grace of God. Ibig sabihin, pag-ibig ng Diyos ang pundasyon kung bakit ka maglilingkod. Ibig sabihin, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Sabi po ng Message translation, if you have gotten anything out of following Christ, if His love made any difference in your life, meron bang naging pagkapala ba yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Palagay ko walang pwede magsabi dito na hindi. Lahat tayo nakinabang sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ang premise, ito ang pundasyon ng paglilingkod sa Panginoon. Malakas na amen nga dyan, mga kapatid. Ito yung why ng servant heart. Why? Ito yung reason kung bakit magkakaroon ka dapat ng servant heart. Kapag nalaman mo na ikaw ay inibig ng Diyos unconditionally. Hallelujah! Pag nalaman mo na ikaw ay niligtas ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanan, ikaw ay mabubuhay ng buhay na punong-puno ng pasasalamat sa Diyos. At yung pasasalamat na ito ay mag-uumapaw at magiging paglilingkod sa Kanyang kaharian. Paglilingkod sa Panginoon. Amen? Pag naunawaan mo kung saan ka papunta dati, sa impyerno, mga kapatid, lahat ng tao ay papunta na impyerno kapag wala si Jesus. Pag hindi napatawad yung kanyang kasalanan, lahat ng tayo pupunta sa impyerno. Pag nalaman mo kung saan ka pupunta dati at biglang nagbago yung direction mo, opposite direction, papunta na ng langit, mga kapatid, ewan ko lang kung hindi ka maging punong-puno ng pasasalamat. Ewan ko lang kung hindi ka maging excited. Ewan ko lang kung hindi ka maging enthusiastic. Amen? May inspire ka mabuti, Lord, maglilingkod ako sa habang buhay. Pag naunawaan mo na dati wala kang pag-asa, pero ngayon punong-puno ka ng kagalakan, ng kapayapaan at pag-asa ng Diyos. Imposibleng hindi mahipo yung puso mo, kapatid, na maglingkod sa Panginoon. Merong response dapat. Pero yun ay nakadepende sa iyong pagkaunawa dun sa biyayang tinanggap mo sa Panginoon. Andiyan po ba tayo? Hindi ka makakatiis. Hindi ka makakapagtiis na maglingkod sa Lord, magpaka-humble at tumanaw ng utang na loob. Actually, hindi mo kayang bayaran yung utang na loob na yun, mga kapatid. Amen. That's why you will live your life na naglilingkod kay Lord. Dahil hindi mo kayang bayaran kahit buong buhay mo ipaglingkod mo kay Lord. Yung biyayang natamo mo, yung kaligtasan, mga kapatid, ay hindi mo kayang bayaran. Hallelujah! Hindi ka makakatiis na hindi mabuhay ng buhay na puno ng pasasalamat kay Lord. Meron po isang kwento, mga kapatid, si Abraham Lincoln. Siya po ay, nung time, mga kapatid, na hindi pa tinatanggal ang slavery sa US, sa United States of America, mga kapatid, bumili siya ng isang aliping babae, dalagitang babae. Pero ang purpose niya ay papalayain niya yung babaeng yon. Bibilin niya, pero bibilin niya rin yung papeles ng kalayaan ng babae at ibibigay niya doon sa babae at papalayain niya. So ganun po yung ginawa ni Abraham Lincoln. Bumili siya ng slave girl at
binayaran niya yung freedom ng babae at binigay niya yung papeles doon sa babaeng maliit, babaeng dalagita. Ikaw ay malaya na, pwede ka na pumunta kahit saan mo gustong pumunta. Grabe mga kapatid, no? Alam niyo po ang reaksyon ng babae, nung batang babae, talaga po, oo, malaya ka na. Ibig sabihin po kahit saan ko gustong pumunta, pwede na akong pumunta. Sabi ni Abraham Lincoln, malayang malaya ka kahit saan mo gustong pumunta. Kung ganun po, sabi ng babae, I would like to stay with you and serve you all my life. Yun ang response. Sabi mo kasi yung katabi, yun ang response. Alam niyo mga kapatid, higit pa doon yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Na sobrang na-appreciate ng babae yung kanyang kalayaan. Pero yung kalayaan na tinanggap niya ay walang binadbad sa kalayaan binigay sa iyo ni Jesus. Ikaw ay alipin ng kasalanan dati at alipin ka ni Satanas dati. Pero pinatawad ka ni Jesus at sinave ka niya nung ibigay mo yung iyong pagtitiwala kay Jesus at binigyan ka niya ng Holy Spirit sa iyong buhay, binigyan ka niya ng bagong buhay, binigyan ka niya ng victory mga kapatid, and He destined you for glory. Sobra-sobra pa yung binigay ng Panginoon. Ikumpara dun sa binigay ni Abraham Lincoln dun sa babae. Alam niyo po, sabi ng Luke 7:47, He who is forgiven much, loves much. Ikaw ba ay pinatawad ng Diyos, malaking kapatawaran, o binigyan ka ng malaking biyaya ng Panginoon? Pag naunawaan niya mga kapatid, iibigin mo ng gusto ang Panginoon at gusto mo maglingkod kay Lord habang buhay. Kahit may trabaho ka pa, kahit nag-aaral ka, kahit may negosyo ka, kahit busy ka, maglilingkod ako sa Panginoon. Dahil utang ko yung buhay ko kay Lord. Amen? Lahat po tayo pinatawad ng malaking malaki. How much you express your love for God through serving is how much you understood the grace that has been given to you. Kung gaano kakatindi maglingkod sa Panginoon, yun yung pagkaunawa mo doon sa biyayang natanggap mo. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Naunawaan mo na minahal ka ng Diyos unconditionally. Ang tanong mga kapatid, how much do you understand? How much do you understand? How do you respond to the grace of God? Paano ka mag-respond sa pag-ibig ng Diyos? Sa kapatawaran ng Panginoon. Alam niyo po si Pablo matindi rin yung response. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 10. But by the grace of God, I am what I am. Dahil sa biyayang tinamo niya sa Panginoon. Sabi ni Pablo, ito ako. Amen? And His grace toward me was not in vain. Hindi na baliwala. Yung binigay ng Diyos na biyaya sa akin. But I labored more abundantly than them all, than they all. Naglingkod. Ano response si Pablo? Naglingkod siya ng pinakamasidhi. Yet not I. Hindi pa rin ako yon. Sabi ni Pablo, biyaya pa rin ng Panginoon yon. But the grace of God which was in me. Hallelujah! May response mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kahit ilabas muna natin yung usapan mga kapatid. Yung usapan ng kaligtasan kasi automatic given yun. Napalaking blessing nun kapatid. Hindi natin kayang bayaran. Kahit ilabas muna natin sa usapan yung spiritual salvation, yung biggest blessing, ang dami-dami pa rin blessings na pinaranas ng Panginoon sa atin para hindi tayo maglingkod sa Kanya. Sabi po ng Philippians 2 verse 1, Therefore, if there is any consolation, alam niyo yung salitang consolation, kung ano meaning mga kapatid? Pakonsuelo. Di ba yun yung parang consolation prize? Bonus, pero hindi consolation prize yung tawag yan, consolation grace. Kasi hindi ka pa rin deserving na tumanggap niyan. Pero kung meron kang tinanggap na consolation grace from the Lord, matitiis ba natin na hindi maglingkod sa Panginoon? Lahat tayo nakaranas sa mga consolation graces ng Panginoon. Halimbawa, nung magkasakit yung loved one mo, nalagay sa piligro ang buhay. At kung hindi magi-intervene ng Panginoon, talaga mag-iiba yung takbo ng buhay, magiging different. Pero nag-pray ka. Sabi mo, pwede ba mag-prayer blast? Tinat mo yung mga kapatiran. I-chat mo, ipag-pray yung nanay ko, ipag-pray niyo, etc. Yung mga loved one ko. Tapos pinag-pray ng mga kapatiran, nag-overnight, nag-fasting. Tapos gumaling. Anong gagawin mo, kapatid? Dapat mag-commit ka na kay Lord. Alam niyo po yung lola ko, tinaningan ng buhay yun.
If I'm not mistaken, 37 years old pa lang siya dahil sa kanyang liver cirrhosis. Pero may mga lingkod si Lord na dumalaw sa ospital. Hindi pa kami buhay noon, siyempre. Alam ko lang po yung story kasi may ligaw may pagkwentuhan sa lola ko before. May mga lingkod ng Lord na pumunta doon sa ospital at pinag-pray siya. Nirebuke yung liver cirrhosis. Nirebuke yung taning ng doktor, mga kapatid. Tinaningan na siya, may taning na yung lola ko at that age. Alam niyo mga kapatid, nag-pray si pastor mo noon eh. Maglilingkod po ako, Lord, sa inyo pag gumaling yung mama ko. Pinagaling ni Lord, mga kapatid. Kaya isang reason kaya naglingkod si pastor kay Lord. Dapat mga kapatid, ganun ang response natin kapag tinulungan tayo ng Panginoon. Hindi yung ginawan ka ng consolation graces ng Panginoon. Aba, magpuri lang sa Panginoon, hindi mo magawa. Magtaas lang ng kamay at kakanta from your heart. Hindi pa ngayon service na mabigat, mga kapatid, na sabihin ni Lord na pumunta ka ng tawi-tawi, mag-start ka ng church doon sa tapat ng mosque. Hindi pa kaya niya inutos ng Panginoon, magupuri pa lang kay Lord, magtataas pa lang ng kamay. Hindi natin kaya ibigay. Come on! Come on! Asa ng pagiging matino natin? Yung paglilingkod kasi, hindi mo ginagawa sa tao yan. So wag kang mag-isip, ginagawa mo para kay Lord yan. Amen? Walang pakialam yung mga tao kahit ano sabihin nila, kahit ano maging itsura mo. Kay Lord mo ginagawa yan. Amen? Si Lord yung nag-save sa atin. Si Lord yung tumulong sa atin na nandun tayo sa panahon ng kagipitan. So pag mag-serve tayo kay Lord, hindi sa mga tao. Amen? Palagay mo ba, worthy si Lord tumanggap ng paglilingkod? Worthy. He is worthy of it all, mga kapatid, sabi ng kanta. He is worthy of it all. Alam po ninyo, kapag si Lord, ginaya yung way of thinking natin, naku, kawawa tayo. Sabihin ni Lord, ano kaya, wag ko munang tulungan to. Di naman marunong magpakita ng pasasalamat. That would be so unfortunate for us. Kay Lord kasi walang mamawala. Kaya paglingkuran mo siya o hindi, mananatiling Diyos si Lord. Nasa atin ang kalugihan, mga kapatid, pag hindi ka naglingkod kay Lord. You lost the privilege, the great privilege of serving the Lord. Kasi kung hindi ka maglilingkod kay Lord, di ka mag-commit kay Lord. Hahanap na ibang tao ang Panginoon eh. Nagaganap ng kalooban niya na supposed to be kang gaganap. Kaya wala pong indispensable kay Lord. Kung ayaw mo, mananatiling Diyos si Lord. Pipili siya ng ibang tao. Amen? Ang kalugihan ay nasa atin if you are not thankful. Wala tayong pwede ipagmalaki kay Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, kawawa naman sila pag hindi ako tumulong maglingkod. Naglingkod ka nga pero ganyan yung thinking mo. Kawawa naman sila pag hindi ko tinulungan eh. Hindi ganun ang servant attitude, mga kapatid. Servant attitude stems from knowing that you received so great a grace, that you received an amazing grace from the Lord. Amen? At wala kang ibang magawa kundi maging mapagpasalamat kay Lord at ibigay ang buhay mo. To have a servant heart. Amen? Yan po ibig sabihin ng servant heart, mga kapatid. Number 1 yun. Number 2, mga kapatid. Number 2. Servant heart is a result of having fellowship with the Holy Spirit. Balik po tayo dun sa verse 1, mga kapatid. If there be therefore, lampasan po natin yung consolation of Christ and comfort of love. If there be therefore any fellowship of the Spirit, if there be therefore any fellowship of the Spirit, fellowship with the Holy Spirit. Ito pong another foundation ng pagkakaroon ng servant's heart. Nakikinig po ba tayo? Pag wala kang fellowship kay Holy Spirit, you will not have any inclination to serve in the business of the Lord. You will even despise it. Yung paglilingkod sa Panginoon, kung wala kang fellowship kay Holy Spirit, you will not have any desire for the things of the kingdom. Kasi the more you fellowship with the Holy Spirit, mga kapatid, the hungrier you become, lalo ka nagugutom sa mga bagay na patungkol kay Lord. Kaya indication, mga kapatid, na ikaw ay may fellowship kay Holy Spirit. Gustong-gusto mo maglingkod sa Panginoon. Amen? Right now, do you have any desire at all to reach the lost? Meron ka bang desire ngayon, mga kapatid, na abutin yung mga kaluluwang naliligaw ng landas? Ngayon ba, mga kapatid, meron kang puso na mag-take care ng mga new believers, mag-disciple, mag-serve, mga kapatid?
Ito po yung indication na meron kang relationship or may fellowship ka with the Holy Spirit. Amen? Kung walang ganun mga kapatid, it is an indication of a more serious problem sa iyong buhay. Amen ba doon? Hallelujah. Patawarin niyo po kami, Lord. Sabi ni Pastor, umaray pag tinamaan. At humingi ng tawad kay Lord. When time comes, mga kapatid, na hindi mo feel mag-serve, you have no joy about serving anymore. So alam mo na, maybe you're lacking fellowship with the Holy Spirit. Kasi kapag nakipag-fellowship ka kay Lord, i-stir up ni Lord yung puso mo. Magkakaroon ka ng pag-ibig, magkakaroon ka ng awa. Doon sa mga tao, mamamahal mo yung minamahal ng Panginoon, may hate mo yung mga bagay na hinihate ng Panginoon. Maglilingkod ka kay Lord talaga. Malilipatan ka ng anointing, malilipatan ka ng humility kapag nakipag-fellowship ka kay Lord. Alam niyo, kapag nakipag-fellowship ka kay Holy Spirit, lahat ng excuses mo, lahat ng alibay may matutunaw. Tutunawin ni Lord lahat ng kaduwagan, lahat mga kapatid ng intimidation. Pag nakipag-fellowship ka kay Lord, di ba yung mga disciples, mga kapatid, nung nagstay sila sa upper room, pinuspo sila ng Holy Spirit na wala yung takot nila mag-preach ng gospel. Naging bold sila, mga kapatid. Naglingkod sila kay Lord up to giving up their lives, mga kapatid. Dahil meron silang fellowship kay Holy Spirit. Sabi ng verse 1, mga kapatid ng Philippians 2, if there be therefore any fellowship with the Spirit. Yun po ay pundasyon, mga kapatid, ng paglilingkod din. Another foundation ng paglilingkod kay Lord. Fellowship with the Holy Spirit. Puso na readyng maglingkod. Amen? Tingnan niyo po, isang patunay, mga kapatid, na binabago ni Lord yung puso ng mga tao. Pag tinuloy niyo po yung verse 1, tingnan niyo po, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy. Alam niyo po, sa ibang translation, yung affection and mercy na yan, mga kapatid, na pangalawa, yung unang binanggit na affection and mercy kanina, and loving kindness and consolation, love ni Lord yon. Pero po itong nasa baba, pagkatapos ng fellowship of the Holy Spirit, if any affection and mercy mo na yan. Sabi po na ibang translation, if you have any. Sabi po dito, if you have any kindness and compassion for one another. Yun po yung tanong sa dulo. Yun po yung matatagpuan nyo sa Good News Translation, sa God's Word Translation, sa New Century Version, mga kapatid, at marami ibang mga version, na yung love sa dulo, mga kapatid, ay resulta ng fellowship sa Holy Spirit. Love mo na yon, saka compassion mo na yon. Tinablan ka na ba ng fellowship mo with the Holy Spirit? Amen? Alam niyo, mga kapatid, it's hard to say, I have fellowship with the Holy Spirit, and yet you don't have a servant's heart. And yet, you are not humble. Napakahirap sabihin na may fellowship ako kay Holy Spirit. Nandito siya sa puso ko. Nakatira siya sa buhay ko. At kinakausap ko siya lagi. Pero hindi ka humble. Wala kang servant's heart. Alam niyo, mga kapatid, that statement would not be accurate. Ang lambot ng mga kapatid. Pwede natin sabihin, you're lying. pero it's not accurate, mga kapatid. Kasi, babaguhin ka ng Panginoon, ng Holy Spirit, pag nakipag-fellowship ka sa Kanya. Fellowshipping with the Holy Spirit results to a changed heart and mind. Sabi ng Bible, He will convict you of righteousness. Hindi lang kasalanan na i-convict ng Holy Spirit sa sanlibutan. I-convict niya yung believers sa righteousness. Maglingkod ka kay Lord, sabihin ni Holy Spirit. Pag may narinig ka sa iyong puso na maglingkod ka kay Lord, boses ni Holy Spirit yun. Amen? Boses ng Panginoon yun, hindi yan boses ng Diablo. Amen? Servant heart ng kasunod ng fellowship. So makita natin, mga kapatid, no, yung palang patunay. Sabi natin kanina, pag matured ka, pag naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, service ang kasunod. Servant attitude. Pag fellowship ka kay Holy Spirit, anong kasunod? Servant attitude pa rin. Amen? You will be inspired to serve. Serving is an effect of the Holy Spirit fellowship. Holy Spirit's fellowship in your life. So a life that is not serving is a sign of lack of fellowship. Kulang sa fellowship kapag kakulang sa service. Amen? So number 3, mga kapatid, tapos na tayo dun sa why or sa foundation, mga kapatid, ng service, ng servant heart, mga kapatid. Number 3, mga kapatid, a servant heart is humble enough to associate himself and be counted together with other believers of different status. Ikaw ay mapagpangumbaba daw na kaya mong maki-unite. Kagaya na binanggit ni Pastora kanina, yung huling point niya sa Sunday School. Kaya mong maki-unite
makikooperate sa mga kapatiran kahit magkakaiba ng status ng buhay, mga kapatid. Tingnan niyo po, sabi ng Philippians chapter 2, verse 2. Fulfill my joy by being like-minded. Ganapin ninyo yung kagalakan ko sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang isipan. Magkakaparehas na takbo ng isip. Having the same love. O di ba mga kapatid? Being of one accord, of one mind. Amen? Ito po yung what, mga kapatid, ng servant attitude naman. Yung characteristics, mga kapatid, ng servant attitude. A proud person, a person na walang servant attitude, mga kapatid, will distance himself and will not cooperate. Ilalay niya yung kanyang sarili at hindi siya makipag-cooperate. Some people will only cooperate or deal with people na palagay niya ay ka-level niya. Yun ay pride, mga kapatid, at hindi yun humility. That's not having a servant heart. Some people will choose conditions before they serve. O bago ako maglingkod, ayoko ng ganyan lugar, ayoko ng ganyan mga tao paglilingkuran ko. May mga ganun, mga kapatid, hindi po servant attitude yun. Kinakailangan ma-meet muna yung standard nila bago sila maglingkod. Bigyan niyo muna ako ng titulo. Bigyan niyo muna ako ng i-recognize niyo muna ako. Mga kapatid, hindi po servant attitude yun. At hindi po ganun si Lord Jesus. Sabi po ng binasa natin kanina, nagpakumbaba si Lord Jesus. Ginawa niyang wala yung kanyang sarili. Sabi po ng Bible, He made Himself of no reputation, taking the form of a doulos. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? At hindi po si Lord nahiya na i-count yung kanyang sarili bilang brethren natin. Amen? Sabi po ng Hebrews 2 verse 11. Verse 11 ba? Verse 17, sorry. Therefore, in all things, He had to be made like His brethren, that He might be merciful and faithful high priest in the things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Meron po ibang verse na He was not ashamed to call them brethren. Sa Hebrews din po yun. Hindi siya nahiya na tawaging brethren, yung mga mananampalataya. Amen? Ito po ay kakambal ng Philippians chapter 2 verse 7. But He made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Bumaba ng husto ang Panginoon sa level natin. Bumaba ng husto ang Panginoon para ma-identify, maka-identify tayo. Totoo ba yun? The Lord Jesus even ate with sinners, mga kapatid. Bumaba ng husto si Lord. To the point na siya ay kinakantsawan, na siya ay wine bibber at friend of sinners. Pero hindi naman uminom si Lord talaga. Hindi siya nakipaglasingan doon sa kanyang pinuntahan. Winin niya yung mga tao, mga sinners na pinuntahan niya, mga kapatid. Bumaba ng husto ang Panginoon. Amen. Katunayan, si Lord po mismo, ni-refer niya sa kanyang sarili. Sabi niya, friend siya ng tax collectors and sinners para ma-reach niya lang, mga kapatid. Nakita niyo yung pattern, mga kapatid, ng humility ng Panginoon, yung kanyang servant heart. Nakita po natin. He is willing to associate with people na mas mababang status, mga kapatid. Malayong mababa yung status. Heaven and earth ang pagitan. Amen? And I'm so glad the Lord Jesus went down to reach me. At palagi ko kayo rin po ay masaya na si Lord Jesus ay nagpakababa na sobra para abutin kayo. Amen? Are you glad, mga kapatid? People with a servant heart, humble in the sight of God, will not choose kung sino ang kanilang paglilingkuran. May we have that servant heart na kagaya ng kay Lord Jesus, who identifies even with the least, mga kapatid. Sabi po ng James chapter 2 verse 2 to 4. If therefore should come into your assembly a man with gold rings and in fine apparel, and there should also come a poor man in his filthy clothes, and you pay attention to the one wearing the fine clothes and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand here or sit at my footstool. Have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? Tinuring niya, yung palagay niya hindi niya kauri, tinuring niya ng iba doon sa kauri niya. Hindi po ganun si Lord. Nagpakababa ng husto ang Panginoon. Nagpakita siya ng konsepto ng maganda, mga kapatid, na heart attitude. Amen? Servant heart. Maraming salamat po, Lord Jesus. Let's take time to praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat po, Lord Jesus, for reaching down, Panginoon. For muddying your feet, Panginoon. To get us, to rescue us, to reach us, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for your grace, for your love, Panginoon, for your humility, for your sacrifice, for your servant's heart, Panginoon. In Jesus' name, amen.
Number 4, mga kapatid. Servant heart esteems other better than himself. Sabi ng Philippians 2 verse 3. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. This time, mga kapatid, hindi lang titingnan mo, may associate ka na parang kapantay mo. Mas sinidhian pa ng Panginoon yung kanyang pagkakaroon ng servant heart. He esteemed others better than himself. Kasi po, sabi mo ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ibig sabihin, tinuring ng Panginoon, nung siya bumaba dito sa lupa at namatay sa krus, tinuring niya na mas importante yung ating kapakanan kaysa sa kanyang kapakanan. Tama ba yun, mga kapatid? We cannot serve until, hindi mo kaya maglingkod sa ibang mga tao until maituring mo sila na better than yourself. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Hindi mo totoo mapaglilingkuran yung isang tao kung hindi mo ituturing siya na mas importante yung kanyang kapakanan kaysa sa'yo. Hindi lang basta kapantay, kundi higit pa. Amen? We cannot put other people's welfare ahead of ours if we think that we are more important than them. Amen? Alam niyo, mga kapatid, pag nagturo ka sa mga bago mananampalataya, pag nag-handle ka ng cell group, pag nag-disciple ka, many times ilalagay mo yung concerns nila in front of you, ahead of yours. Alam niyo ba yung mga kapatid? Yung time na ipapahinga mo na lang, sabi sa inyo mga kapatid, yung topic na to medyo difficult or medyo mabigat. Kaya mga bago sa inyo, wag kayo matakot mga kapatid. Dito po ay parte ng pagiging Kristiyano. Amen mga kapatid. Yung time na ipapahinga mo na lang, ipapasyal mo na lang, spend time mo with your family. Mabibigay mo pa sa kanila minsan sa iyong tinuturuan. And that is unselfishness. That is humility. And that is having a servant heart. Sabi mo, look not only on your interest, on your own interest, but also on the interest of others. Sabi ng verse 3. Verse ano ba yun? Verse 3, tama. Amen. Madalas mag-a-adjust ka ng schedule. Itatapat mo dun sa schedule na available sila mga kapatid. And that's having a servant's heart. Yung time na down ka at kinakailangan mo na encouragement mismo, kinakailangan ikaw pa mag-encourage sa kanila. And that's a servant's heart. Alam niyo po, nangyari kay Lord Jesus yon. Nung si Lord Jesus ay namatayan ng pinsan, pinugutan ng ulo ni Herodes si John the Baptist. Lungkot na lungkot si Lord Jesus. Katunayan, siniklud niya yung sarili niya. Pero lumapit yung marami mga tao at gusto magpaturo sa kanya. Naalala niyo po yung story, mga kapatid? At inoblige ni Lord yung mga tao. I mean, tinugunan niya ang pangailangan ng mga tao kahit siya mismo kinakailangan niya ng encouragement. In-encourage niya ang mga tao, pinakain niya ng Word of God. And in the end, pinakain niya ng tinapay, binusog niya 5,000 katao gamit yung 5 tinapay at 2 isda. Kahit na down si Lord Jesus, nagpakita si Lord na bagay na example, mga kapatid. At bilang cell leaders, mga kapatid, mararanasan natin yun. Pag naglingkod ka kay Lord, minsan ikaw nangangailangan ng encouragement pero ikaw mag-encourage sa iba. Inuna mo yung kapakanan nila kaysa sa kapakanan mo. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Amen? May mga pagkakataon na instead of praying for your own needs, ipag-pray mo yung needs na ibang mga cell members mo, na ibang mga tao. Ang tawag doon ay servant attitude, servant heart, mga kapatid. Ipag-pray mo yung needs sa ibang mga tao at marami pang ibang mga sacrifices. Pero okay lang yun. Part talaga yan ng pagsunod natin kay Lord. It's not easy, sabi nga natin kanina. It's a narrow path na dinadaanan ng mga nananampalataya kay Lord. Amen. Hindi daw lahat pumupunta doon. Pero ganito ang pinakitang halimbawa ng Panginoon at dapat natin tularan. Diyan ba tayo, mga kapatid? He placed our welfare in front of His on the cross. Tiniis ng Panginoon. What a wonderful Savior. Hallelujah. What a wonderful Savior. Dapat pares din natin si Lord marunong mag-follow kay Lord. Diba? Sabi ni Lord, follow me. Amen. Sumunod kay Lord. Amen? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, sabi ng verse 5. Actually, ang pagkakaroon ng servant heart ay part ng krus na dapat mong buhatin everyday. Niniwala ba kayo doon, mga kapatid? Minsan sabi nila, yung pagbuhat ng krus, ano yan? Sakit yan, ano yan? Kahirapan yan. Hindi po yan ang krus. Hindi po yung krus na pinapabuhat sa'yo ng Panginoon. Ang pinapabuhat sa'yo yung krus ng Panginoon, magkaroon ka ng servant heart, maglingkod ka, tiisin mo yung persecution. Yun ang Christian suffering. Pag binasa niyo po yung 1 Peter, mga kapatid. If you are persecuted because of doing good, and if you are serving, mga kapatid,
to the point na ma-neglect mo yung sarili mo, ito po yung Christian suffering na nire-reward ng Panginoon. Andiyan ba kayo mga kapatid? Sabi mo, ay ba't si Pablo nagkasakit dun saka naging mahirap? Eh si Pablo kasi, kaya siya nagkasakit dahil nakulong siya. Kaya siya nakulong dahil nag-preach siya ng gospel. Ang reason pa rin ay persecution, mga kapatid. So hindi lang basta ordinaryong sakit na ay tiniis ko yung sakit kasi sabi ng Lord, ano daw, tiisin yung mga ano. Hindi po yun ang Christian suffering. Andiyan ba kayo mga kapatid? Christian suffering o pagbubuhat ng krus, mga kapatid, kasama po itong serving one another. Kasama mga kapatid yung pagkakaroon ng servant's heart. Andiyan ba tayo mga kapatid? Kasama po ito doon sa sinasabi ng Panginoon na deny himself. Di ba sabi ng Panginoon sa Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Nakita niyo yung word na yun mga kapatid? Ibig sabihin, uunahin mo yung kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili. Magkakaroon ka ng servant attitude. Equivalent yun mga kapatid. Di ba? Nakuha niyo yung equivalence mga kapatid? Let him deny himself, take up his cross. So yun ay cross pala mga kapatid. Pagkakaroon ng servant's heart. Amen? So maglingkod pala tayo talaga dapat kay Lord. Utos pala ng Panginoon talaga yun kasi taking up your cross yun every day. And denying yourself yun every day. Sabi ng Lord, and follow me. Andiyan ba tayo mga kapatid? Naunawa natin yun? So napakasarap na buhay. Amen? Napakasarap maglingkod kay Lord. Sapagkat si Lord po ay mabuting Diyos, mabuting amo, hindi po malupit ang Panginoon. Amen? Number 5. Mukhang matatapos po tayo ng maaga ngayon. Kahit 15 pages to. Number 5. A servant's heart is not selfish. Parang kaparehas din nung number 4 mga kapatid. Pero meron po ibang ano dito. Ibang view. Philippians chapter 4. Let each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others. Nakikita rin niya yung kapakanan ng iba. Yun daw pang ang taong may servant attitude, hindi lang niya nakikita yung kanyang kapakanan. Kanina, inuuna yung kapakanan ng iba. Dinidina yung sarili. Ngayon mga kapatid, hindi lang basta, ngayon po mga kapatid, nakikita niya rin yung kapakanan ng iba. Sensitive to the feelings of other people. Ganito talaga ang buhay mananampalataya. Time will come that we need to grow up and mature. At iisipin mo rin yung kapakanan ng iba at hindi yung sarili mong kapakanan. Nung hindi pa tayo mature, para tayong baby, wala tayong ibang alam kundi ang ating needs. Anong ginagawa ng baby? Kapag may pangailangan, umiiyak. Amen. Self-centered siya. Ang lahat ng baby ganun mga kapatid. Pag nakarinig ka ng Kristiyano, nagsabi ng, paano naman ako? Ibig sabihin, masama ba yun? Ibig sabihin, iniisip niya yung kanyang, hindi masama mag-isip ng kapakanan mong sarili mga kapatid. Pero sabi ng Bible, isipin mo rin yung kapakanan ng iba. Yung kapakanan mo, pag in-insist mo na mayroong masagasaan na iba, mga kapatid, ba mag-isip-isip ka? Kasi hindi servant attitude yan, mga kapatid. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung mga baby, wala silang pakialam. Kahit napupuyat yung mga magulang nila. Sino mga magulang dyan, mga kapatid? Sabi ng iba, welcome to the world ng pagkakaroon ng baby. Wala silang pakialam kaya mag-mess up sila, dumihan nila yung diaper nila at magkalat sila ng pagkain ng mga toddlers. Wala silang pakialam. May maglilinis naman yan. Ganun ang mga toddler. Ang mga spiritual toddlers, ganun din mga kapatid. They don't care. And they don't know that they're hurting other people. That they are tinitiso nila ibang mga tao. Kasi ang pakialam lang nila yung kanilang interest. Andiyan ba tayo mga kapatid? Babies don't serve. They only want to be served. Babies are selfish. Same with spiritual babies and toddlers. They don't have any clue. They don't have any clue that they are being a pain in the neck. Hindi sila marunong magpasintabi. Hindi sila marunong mag-sorry. Basta sila, ok lang. Bahala kayo. Ganun ang mga baby, mga kapatid. Yun ay kawalan ng servant heart. Ang matured na tao, ingatan niya ang kanyang pagsasalita. Ingatan niya ang kanyang kilos. Kasi meron siyang matinong pag-iisip. Meron siyang breeding. meron siyang pinagkatandaan. Amen? Meron siyang servant heart. The more we grow, the more we become considerate of others. Tama ba yung mga kapatid? The more we think of the impact of our actions and words and even our thoughts, iisipin mo.
Hindi ka magsasalita, hindi ka mag-action, hindi ka kahit mag-iisip ng pangit sa iba. Kasi alam mo, lalabas sa bibig sa mukha mo yun eh. Makikita sa mukha yun. May iba mga tao, hindi mahusay magtago. Kahit nakangiti, nakahilaw ang ngiti mga kapatid. Kaya iniingatan, ang mature na Kristiyano, iniingatan niya, hindi lang lumalabas sa bibig niya, pati yung sa utak niya. Kasi ayaw niya makatisod. Diba? Ang hirap mga kapatid nung basta bumunghalit lang. Kasi ito yung naramdaman ko eh. Sinaktan mo ko eh. Tinrigger mo ko eh. Nauna ka eh. Mahirap yung ganun, walang pakialam. Di ba nakakaya yun? Di ba nakakaya pag matured ka na, tapos may loved ones ka na, ikipag-away ng malakas ang boses. Tapos naririnig sa kapitbahay, ano ba yan? Parang gusto mong parang gusto mong manliit mga kapatid. Ganun mga kapatid yung may hiyana. Hindi yung walang pakialam na bahala kayo. Nagalit ako eh. Amen. Yun ang ibig sabihin ng servant's heart mga kapatid. Hindi mo papalakingin yung issue kasi iniisip mo mga kapatid yung kapakanan ng iba. Baka matisod yung mga bagong believer pagka ginawa kong malaking issue to. Hindi ko pinalampas. Sinagot ako. Ba. Tatiming ako to. Bumibingo na to eh. Bibingo na to. Isa na lang talaga. Ha? Narinig niyo na sa office gano'n na salita dati. Isa na lang. Hindi gano'n mga kapatid. Kasi ingatan mo. Kasi sabi ng Bible, mahal mo yung mga bagong believers. Ayaw mo matisod. Pag nagkaroon bigla ng konfrontasyon mga kapatid, di ba ang hirap nung gano'n? May magsuntukan sa loob ng church. Wag naman sana mga kapatid, no? Hirap yung mga kapatid dahil walang servant heart. Hindi marunong, sabi ni Pablo, hindi ba kayo marunong magpalamang? Ba't kinakailangan magdemandahan yung kapwa believers? Sa harapan ng mga unbeliever na judge, hindi nyo ba kayang i-judge in between yourselves na maayos na usapan, sabi ni Pablo? Amen? Sabi po ng Romans 15 verse 1 to 3, we then who are strong, ikaw na malakas, bear with the scruples of the weak. Tiisin mo, marunong ka magtiis. Matuto ka magtiis sa kahinaan ng iba. Kung ikaw ay talagang matured na Kristiyano, kung ikaw ay talagang merong servant heart, kung ikaw ay talagang humble mga kapatid, matuto ka magtiis. And not to please ourselves. Hallelujah. Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. Amen. For even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. Hindi na baling ako yung ma-reproach, sabi ni Lord. Grabing servant heart. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Grabing pattern yung binigay ng Panginoon. Grabing konsepto yung pinakita ng Panginoon ng servant attitude dito sa Philippians chapter 2. Hindi po talaga biro itong topic na ito mga kapatid, kaya tahimik kayo, alam ko. Ako rin po nananahimik kagabi habang pinag-aaralan ko to. Hindi po biro ito mga kapatid. Pero may God help us by His grace na magkaroon ng servant attitude, magkaroon ng humility, ng puso mga kapatid na papaglingkod. Pero para magawa mo yung kinakailangan mo, wag mong kalimutan na pinatawad ka ng Diyos, biniyayaan ka ng Diyos, pinakita ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen. At huwag mo rin kalimutan makipag-fellowship kay Holy Spirit palagi. Sabi natin kanina, para makope mo si Lord. Yan napakagandang halimbawa ng Panginoon. Hallelujah! God is good! All the time! Amen. Meron pang dalawa. Huwag kang mag-alala, hindi pa tapos. Number 6, mga kapatid. Ito mo, pinakamatindi. Isa sa matindi. Having a servant heart means you live to be spent. Ang pagkakaroon ng servant heart ay pamumuhay na gagastusin mo yung buhay mo. Ibibigay mo lahat yung buhay mo. Kasi ang servant, mga kapatid, yan ang ibig sabihin, maglilingkod ka habang buhay, yung dulos, mga kapatid, na salita. You will spend your life for that cause, mga kapatid. Sabi po ng Philippians 2, verse 7 to 8, But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, dulos yung mga kapatid, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. The Lord Jesus lived to be spent. The Lord Jesus lived to die, to give His life, mga kapatid. At yun po yung pinapakita dito, mga kapatid, na karakter ng isang
tao na merong servant heart. Amen. Doulos, they live to serve. They live to be spent. Amen. The Lord Jesus gave until nothing was left to give. He gave His life. Ito po yung the highest we know sa pagkakaroon ng servant's heart. To be spent. There are believers we know who have spent their lives for the cause of the kingdom and we admire them. Pinupuri natin si Lord sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Meron po isang missionary, ang pangalan ay si William Borden. Siya po ay namatay sa kanyang pagtupad sana sa kanyang ministry. Hindi pa niya natupad yung kanyang calling, mga kapatid. Nag-uumpisa pa lang siya, namatay siya sa field. Natagpuan yung kanyang notebook, yung kanyang journal. Ang sabi niya, no reserves, no retreat, no regrets. Hindi ako mag-hold back, hindi ako susuko, at walang panghihinayang. Namatay sa field, mga kapatid. Ibang klase yun, mga kapatid. Yun ay pagkakaroon ng servant heart. Amen. He lived to be spent. Amen. We are not yet there. Wala pa tayo sa ganung punto, pero we admire them. At papunta tayo doon, mga kapatid. Meron pa mga lingkod ng Panginoon na iniwan ang kanilang lucrative secular careers, mga kapatid, to respond to the call of God para maglingkod kay Lord. Bibihira yung ganun, mga kapatid. Iwanan mo yung malaking sahod, iwanan mo yung kinabukasan na maganda para maglingkod kay Lord. Servant heart yan, mga kapatid. Meron siyang servant heart. Meron siyang malaking reward kay Lord. Amen. Marami tayong ganun na alam na kilala, mga kapatid. Si Pastor Mon po ganun ang ginawa. Iniwan niya kanyang magandang trabaho. Supposed to be super yaman namin nung bata kami. Pero mas naging mayaman dahil yung pagkapala ng Panginoon ay hindi lang physical, kundi spiritual, mga kapatid. Iniwan niya, mga kapatid, yung kanyang magandang career. Bata pa lang siya, mataas na yung posisyon niya sa bangko. He's about to be promoted. Pero tinawag siya ni Lord at iniwan niya yung kanyang promotion. Actually, mga kapatid, pinaaral siya ng bangko para maging official ng bangko at a young age, mga kapatid. He has his life ahead of him. Pero iniwan niya para maglingkod kay Lord. Marami pong iba mga ganun, mga kapatid. Kay Lord po ang papuri, hindi sa mga tao, mga kapatid. Meron po iba mga missionaries who were killed in mission field while serving. They also gave until there's nothing left to give. Meron po ibang mga tao, lately lang nabasa ko, kagaya ni Daniel Bruner, na missionary sa Iran. Sino po nakabasa nung nag-viral na post patungkol kay Daniel Bruner? Siya po ay Israeli-Swiss person. Israeli yung kanyang tatay, Swiss yung kanyang nanay. Missionary siya sa Iran. Nag-smuggle siya ng maraming Bible. Nagtuturo siya, nag-preach siya. Ang saya niya eh. Kasi hindi siya nahuhuli. Hindi niya kasi pinakita sa kanyang passport yung kanyang Israeli descent. Yung Swiss lang, mga kapatid. For 2 years, successful siya. Balik-balik siya. Hanggang sa okay lang, yes, likod tayo kay Lord. Binigay niya yung buhay niya. Until one time, nahuli siya. Meron siyang pinagsabihan na akala niya kapatiran niya. Spy pala, mga kapatid. Habang nasa loob siya ng tahanan, dumating yung mga pulis, mga kapatid, ng Muslim ng Iran. Binugbog siya. At doon sa isang session ng kanyang bugbugan, talagang siya, gibang-giba yung katawan niya, mga kapatid. Di siya makahinga sa sobrang bugbog. Nilapag siya doon sa table. At may nakita sa mga instrumento. Sabi niya, this is not good. Nilagari yung kamay niya ng mano-manong lagari, mga kapatid. Habang dinadaganan siya ng isang Muslim, hawak-hawak ng isang Muslim yung kabilang kamay niya. Alam niyo sinigaw niya? Jesus is Lord! Pikon na pikon yung mga Muslim. Naimatay siya sa sobrang sakit, mga kapatid. Walang anesthesia, mga kapatid. Pero nagpakita sa kanya si Jesus. Yung huling nakita niya bago siya mawalan ng malay, mukha ni Jesus. Hanggang kanyang paggising, kumikirot-kirot daw. Sobrang sakit. Nagpakita ulit sa kanya si Lord. Ilalabas kita dito, anak. Pero nung una nagkatanong siya, Lord, ba't dinaya mo kunin nila yung kamay ko, Lord? He lived to be spent. Buhay po siya ngayon, mga kapatid. Hindi na siya pumunta ng Iran. Pero nag-finance siya, tinutulungan niya, nagsiseminar siya. Kasi kilala na siya eh. Nakataka siya miraculously, mga kapatid.
miraculously. Hindi ko na masyado na-clear yung ano, pero may mga tao nag-sneak. Kinuha siya dun sa kulungan, dinala siya dun sa border. At nakataka siya, pero wala na siyang isang kamay, mga kapatid. Hindi pa natin binabanggit, mga kapatid, mga apostles, kung paano sila namatay. Hindi pa natin binabanggit yung mga early Christians kung paano sila pinakain sa leon at pinakain sa aso sa Rome. Hindi pa natin binabanggit, mga kapatid, yung mga Kristiyano sa Inquisition. Alam niyo yung Inquisition, mga kapatid, yung time na yung simbahan mismo ang pumapatay sa mga Kristiyano. Hindi Kristiyano simbahan, mga kapatid. Yung lumang simbahan. Alam niyo na kung ano yun. I-research po yung ibig sabihin ng Inquisition. Pag sinabi, nung ano po yung mga 1500s to 1700s, o siguro mga 1600s lang, ganun. Pag meron kang Bible, sunog ka sa stake. Kagaya na nangyari kay John Huss. Sinunog sa stake. Pag meron kang Bible, pag Kristiyano ka, hindi mo tatatwa si Jesus, balat ka ng buhay. Bubuhusan ka ng kumukulong tingga at babalatan ka ng buhay. Spanish Inquisition, mga kapatid. Iba't ibang Inquisition sa iba't ibang bansa. I-research po ninyo, mga kapatid. Ganun ang sinapit ng mga Kristiyano. They live to be spent. A great display of servanthood, mga kapatid. Hindi pa natin binabanggit, mga kapatid, yung mga believers lately lang sa Nigeria. Ito nakaraang nakaraang Holy Week, mga kapatid. May maraming mga pinatay na Kristiyano habang sumasamba sila kay Lord. They live to be spent. Meron silang servant heart, mga kapatid. And they were able to do this because it was the Lord Jesus who did it first. Kaya nila nagawa yun. Nauna si Lord Jesus magpakita ng example. He gave His life. He lived to be spent. The Lord exemplified the quintessence of servanthood. The ultimate display of servanthood. He became obedient to the point of death. Anong alibis mo sa paglilingkod kay Lord? Anong excuses mo sa paglilingkod kay Lord? Hindi ka pa nga dumarating sa ganong pagkakataon na magbubuwis ka at magbubuo ng dugo, mga kapatid, sa paglilingkod kay Lord. Simple yung hiningi sa atin ng Panginoon ngayon. Ng ating church, mga kapatid, mag-commit sa vision. Mahalin ng iba. Love your neighbor as yourself. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And love your neighbor as yourself. Sharean sila ng word of God. I-disciple. Gawing kamukha ni Jesus. Anong alibay mo sa paglilingkod kay Lord? Sa harapan ng mga taong yon that lived their lives to be spent. Number 7, mga kapatid. To have a servant heart is to be rewarded. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tinaas ng husto ni God the Father si Lord Jesus. Yung salita pong Lord doon ay galing sa Greek word na kurios. Ibig sabihin, deity. Ibig sabihin, Diyos. Jesus Christ is deity. Jesus Christ is kurios. Sa Greek, mga kapatid, Jesus Christ is God, to the glory of God the Father. In-exalt ni Heavenly Father si Lord Jesus. Ultimately, sa Kanya lang yun, mga kapatid. Pero ikaw, pagka binigay mo rin yung buhay mo, kapag nagkaroon ka ng servant heart, meron ka ring reward. Alam mo ba yung kapatid? Meron ka ring reward. Sabi ng Panginoon sa John 12:26, if anyone serves me, him will my Father honor. Paparangalan ka rin ng Panginoon. Katunayan po, marami mga crown sa Bible na ibibigay ang Panginoon. Pagdating ng panahon, naglingkod ka kay Lord. Sabi ng Bible, hindi nalilimutan ng Diyos yung iyong ginawa para sa Kanyang kaharian. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, your labor, sabi po ng 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Maging matibay kayo, immovable, hindi nagagalaw, always abounding in the work of the Lord. Laging naglilingkod sa Panginoon. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hindi baliwala sa mata ng Panginoon, mga kapatid. Merong reward yan dito sa lupa, merong reward din sa langit, mga kapatid. We will reap if we do not lose heart. Pag hindi ka tumigil sa pagtatanim. Amen, mga kapatid? Your labor is not in vain. Meron pang promise ang Panginoon eh. Sabi ng 1 Timothy 5:17, pag naglingkod ka kay Lord sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang salita, pagdi-disciple,
pagtuturo mga kapatid, tingnan niyo mga kapatid. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially to those who labor in the word and doctrine. Double honor ang hinahanda ng Panginoon mga kapatid sa mga anak niya na maglilingkod para ipalaganap yung kanyang kaharian. Amen. Mabuti po ba si Lord? Na-challenge po ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. You're worthy, Panginoon, of our lives, Panginoon. You're worthy of our service, Panginoon. You're worthy of our strength, Lord. You're worthy of our love, Panginoon. You're worthy of all our soul, Panginoon. You're worthy of all our minds, Panginoon. You're worthy of all our hearts, Panginoon. We worship you, Lord, today. We worship you, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, we worship you, Panginoon. We deserve it, Panginoon. You're worthy of it all, Panginoon. Ang paglilingkod namin, Panginoon, from our hearts, Panginoon. There will be no more alibis, Panginoon. There will be no more excuses, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You did not excuse yourself, Panginoon. You overcome all the excuses, Panginoon. You stoop down, Panginoon. Low, so low, Panginoon, para abutin kami, Lord. You saved us. You forgave us, Lord God, sa aming mga kasalanan. And for that, we are so grateful, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin ko, Lord, na maging revelation sa amin, Panginoon. Yung mga biyaya mo na binigay niyo po sa amin, na pinaranas niyo sa amin, Panginoon. And may this be, Lord God, this revelation, Panginoon, maging coal, Panginoon, maging fuel, Panginoon, ng aming paglilingkod sa inyo. Allow us, Panginoon, to be more committed to you this year, Panginoon. Starting this day, Panginoon, help us, Lord, to do things, Panginoon, that we have not done before, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Help us, Lord, to commit, Panginoon, beyond, Panginoon, what you have already committed to you, Lord God. Help us, Lord, to live, Lord God, a life, Lord God, na merong puso, Lord God, na mapaglingkod at handa lagi maglingkod, Panginoon. To give you glory, Panginoon. Help us, Lord Jesus, to follow your very, very excellent example, Panginoon. Binibigay po namin sa Lord God at napapurit pagsamba, Lord. We worship and we love you, Lord God. Please bless your people today, Panginoon. In Jesus' name, amen.